Ang trabaho ng kongrestista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Wow! Sa gitna ng political drama ng taon, may bagong line of the day na naman galing kay Senator Amy Marcos. Pabor siya sa pag-archive ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero teka, hindi natapos doon ang kanyang litanya. May pasabog, may banat, at may matinding paaring kay House Speaker Martin Romualdez na natawag pa niyang BONJING. Abay, mukhang may bagong teleserye sa Senado. Let's break it down at sabayan niyo ako sa tawang may halong lagim. Unang-una, malinaw ang posisyon ni Senador Amy Marcos, suporta siya kay VP Sara. Ayon sa kanya, ang mga alegasyon laban sa Vice-Presidente ay politically motivated lang, at ang confidential fund issue. Abay, wag daw ipako sa krus ang babae, lahat naman daw ng ahensya, may ganyan din. Kung may budget ang mga ahensya sa intelligence, bakit si Inday lang ang pinag-iinitan nyo, Senador Amy, sa kanyang tumataginting na tono? Pero heto na ang highlight. Sa kalagitnaan ng media interview, bigla siyang nagpasaring na tila may pinatatamaan. At ang tawag niya sa isang opisyal, BONJING. Yes, as in, toddler vibes. Sino nga ba ang tinutukoy niya? Di ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na ilang ulit nang nasasangkot sa mga isyong may kinalaman sa kapangyarihan, pondo, at politika. Ang iba dyan, nagmamagaling pero bonjing pa rin sa galawan, Amy, sabay ngiti at alis ng mic. Boom! Walkout queen. Marami ang natawa, marami rin ang nagtaka, pero ang tanong ng bayan, ito na ba ang bagong family feud sa Malacanang? O sadyang nagsasabi lang ng facts with flavor si Senadora? May ilang political analysts ang nagsabing hindi ito basta paaring. Isa itong babala, parang sinasabi niya, huwag niyong pakialaman si Sara o lagot kayo sa ate. Sa politika, maraming salita ang may double meaning. Pero kapag ang salitang BONJING ay galing kay Amy, alam mong may target yan. At hindi laruan ang bitbit. Kaya ngayon, ang tanong, sino ang tunay na bossing? At sino ang bonjing? Comment below kung kayo'y Team Sara, Team Amy, o Team BONJING. At kung gusto mo ng politika na may konting katatawanan at maraming paaring, mag-like, subscribe, at ihanda ang popcorn. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas?
Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo.